Tayo pong lahat tumayo at buksan na po natin ang ating Biblia. Alam ko po na tayo ay nakahanda ng makinig ng salita ng Diyos. Amen? Kayo ba'y handa na? Yan. So, praise the Lord. Dito tayo sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, verse 1 hanggang verse 4. Kaninang umaga ay tinalakay po natin ang inyo pong pastor ay regalo po mula sa Diyos. Amen? At ang palad po ninyo sapagkat kayo ay binigyan ng pastor na nagmamahal sa inyo, nagmamalasakit sa inyo, nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos ng katotohanan upang lalo kayong mapatibay sa inyong pananampalataya, lalo kayong lumago. At binigyan po kayo ng pastor para sa ganon abutin ang mga kaluluwa na wala pa kay Kristo. Amen? Lalong-lalo na po ang inyo pong mga mahal sa buhay. At alam niyo po, sa pangangaral po ng salita ng Diyos, ang inyo pong pastor ay sila'y maabot ng Ebanghelyo. Amen? Kaya mapalad po kayo mga kapatid. Ngayong hapon ay tatalakayin po natin kung paano natin mapapasaya ang inyong pastor. Kasi hindi ho sa lahat ng pagkakataon ay masaya po ang pastor. Amen? Dumarating din po sa buhay ng pastor na siya po ay nadi-discourage o nalulungkot. At kailangan po na siya po ay mapasaya po natin. Amen? Sabi po ng Biblia dito sa Philippians chapter 2, verse 1 hanggang verse 4. Sundan na lamang po ninyo ako, mga kapatid. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, and of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Another verse that I would like to read to you this afternoon is in Hebrews chapter 13. Again, Hebrews chapter 13. Dito tayo sa chapter 13, verse 7. Again, sa verse 7. Tapos dito po let's jump to verse 17. Sabi po ng Biblia, remember them which have the rule over you, and have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Verse 17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Pray for us, for we trust we have a good conscience, in all things willing to live honestly. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos namin na dakila at makapangyarihan sa lahat, tanggapin niyo po ang lahat ng aming po mga inawit, mga papuring awit na aming handog sa iyo, Ama. Narito po kami muli sa iyong tahanan upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Siyasatin po ninyo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. At naway ang bawat san na narito, Panginoon, ay makita ka po namin, O God. At maibigay po namin ang pinakamataas na pagsamba.
kaluwalhatian, Ama. Panginoon, salamat din po sapagkat sa church na ito ay nagtalaga ka ng pastor na mga ngalaga. Magpapakain ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Pastor Emerson Cruz. Sama ng kanyang may bahay at kanyang mga anak. Napatuloy po niyo siya, Panginoon, na pagpalain. At bigyan po ng mahaba pang buhay, Panginoon Diyos, para paglingkuran ka. At dalangin ko, Panginoon, na bendisyonan niyo po ang kanyang buhay. Gamitin niyo po siya na daluyan po ng iyong pagpapala. Gamitin niyo po ang kanyang buhay bilang hamon sa lahat po ng mga kapastoran. Lalong-lalo na po sa church na ito, dito sa Temple Bible Baptist Church. Lord, pagpalain niyo po ang iyong mga salita. Itago niyo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. Kayo po muli ang siyang maitaas at makita, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aking samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. You may now be seated. Fulfill the joy of your pastor. Amen? Today is Pastor's Appreciation Day. Sa church ay ginagawa din po ito sa amin. Na-appreciate din po ang pastor doon at malaking kasiyahan po yan sa buhay po namin bilang pastor na kung kahit na papaano, na-appreciate ang pastor. Amen? Ipagpatuloy lamang po ninyo yan, mga kapatid. Now, sabi po ng banal na kasulatan, ito ay sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos. Na sabi niya rito na sabi niya, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy. Hindi po masama, mga kapatid, na mapasaya ang isang tao. Amen? Amen po ba? At naniniwala din po ako na ang bawat tao, bawat isa sa atin, ay may mga nagpapasaya o meron pong pwedeng magpasaya sa atin o kinakasiyaho natin bilang mga tao. Amen? Tulad po ng isang magulang o isang tatay, mga kapatid, naniniwala po ako na isa sa nagpapasaya sa tatay ay makita niyang kanyang mga anak. Amen? Makita niyang kanyang mga anak na masunurin, magalang. Amen? Isa ho yan sa katuwaan ng isang ama, mga kapatid, na makita niya ang kanyang mga anak na nagmamahalan at hindi nag-iinggitan. Amen? Tama? O hindi nag-aaway-away. Yan po ay kasiyahan ng isang ama, mga kapatid. Tulad din ng isang ina ay naniniwala ako na ang isang kasiyahan ng isang ina ay makita din niya ang kanyang mga anak na nagmamahalan. No po? At siyempre, nararamdaman niya ang pagmamahal ng kanyang asawa. Amen po ba? Lalo na binibigyan siya ng pambili niya ng pampaganda. Amen? Amen po ba? Yan ang kasiyahan po ng mga misis. Mga kapatid, dapat alam niyo yun, mga tatay. Amen? Amen po ba, mga tatay? Ba, wala yatang tatay dito. So meron pong kasiyahan, maging ang mga kabataan, bawat isa sa atin ay may mga kasiyahan tayo. Mga kapatid. Lalo na sa ating pastor. Amen? Know them, sabi nga po ng banal na kasulatan, know them that have the rule over you. Dapat alam natin kung ano po yung nagpapasaya sa inyong pastor. And the Bible says, ito ay command, fulfill ye my joy, sabi ng banal na kasulatan. Bakit po dapat mapasaya natin si pastor? Alam nyo, hindi lamang sa kanyang kaarawan natin siya napapasaya. Amen?
Siyempre, yan po ang isa sa kasiyahan ng isang pastor na tuwing darating ang kanyang kaarawan ay siya inaalala, nireregaluhan, ano po, binibigyan ng parangal. Well, isa lang din ho yan sa kasiyahan ng pastor, mga kapatid. Pero dapat alam po natin kung ano po yung higit na nagpapasaya sa pastor. Alam nyo ba na kapag siya po ay hindi napasaya ng church, that is unprofitable to you. Once na si pastor ay nalungkot, once na si pastor ay na-discourage, once na yan ay nag-isip na ayaw niya na. Ayaw niya na magpatuloy, ayaw niya na maglingkod, ayaw niya na mag-preach. It will be unprofitable to you. Di ba nabasa po natin sa Hebrews chapter 13, tingnan niyo po, ang sabi po ng banal na kasulatan sa verse 17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls. Sa talakay po natin dito kaninang umaga, kung ano yung, kung paano natin tratuhin ang regalo ng Diyos sa inyo. Sa church na ito, ang inyo pong pastor. Isa ito sa natalakay natin, mga kapatid. Obey them that have the rule over you. And submit yourselves, for they watch for your souls, as they must have give account. Pansinin niyo po yung susunod na pray, sabi niya dyan, that they may do it with joy. Amen? That they may do it with joy and not with grief. For that is unprofitable for you. Alam niyo, sa pamilya, meron po tayong tinatawag na mga black sheep. Di ba? Sa pamilya. Kung meron pong black sheep sa pamilya, ito yung nagbibigay ng lungkot sa mga magulang. Tama? Amen? Ito yung nagbibigay ng kalungkutan sa ama, sa ina, maging sa kanyang mga kapatid. Sa church, meron po mga membro na nagbibigay lungkot sa pastor. Alam niyo po ba yan? Na kumisan sila ay umiiyak sa Panginoon dahil sa mga members na ganito. Sana hindi ka kasama doon, amen? Na nagbibigay bigat sa puso ng pastor. Alam niyo po, marami na po mga burdens na dala-dala ang pastor. Sana po wala sa atin dito ang isa sa bigat na kanyang dinadala. Dapat lahat po ng mga members ay kasama ng pastor na nagbubuhat ng bigat. Amen po ba? Oh. At yan ay kumisan di maiwasan sa church na mayroong mga members na kung saan ay nagbibigay lungkot sa pastor. Nagpapaiyak sa pastor. Di lang nyo nakikita pero ako na mismo nagsasabi sa inyo, mga kapatid. Kasi nararanasan po namin yan. Hindi laging masaya ang pastor. Amen? Amen? Oo. Umiiyak din po yan, mga kapatid. Hindi nyo lang nakikita, pero yan ay nakakaramdam din po ng lungkot yan. Kung minsan, nakikita nyo ngumingiti, nakikita nyo tumatawa, pero merong kalungkutan ho yan, mga kapatid. Lalo na pag ang mga membro ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Lalo na kung may mga membro na hindi nagmamahal sa Panginoon. Lalo na pag may mga membro na hindi tapat na naglilingkod sa Diyos. Yan ang mga nakakapagbigay lungkot sa pastor, mga kapatid. Alam niyo, kung iniisip ninyo na pera ang nagbibigay saya sa pastor, nagkakamali po kayo. Ang inyong pastor ay hindi ho basta-basta. Nag-aral po yan, amen? At pag yan ay lumabas, pwedeng kumita yan ng limpak-limpak na salapi, kung tutuusin. Kami po, sabi ko nga sa inyo, nung ako'y nasa labas, ako'y nagtatrabaho sa labas, kumikita ako ng 3,000 isang buwan. $.
Kung pera lang ang magpapasaya sa akin, hindi na ako magpapastor. Amen? Kung pera lang ang magpapasaya kay Pastor Emerson, hindi na siya magpapastor. Magtrabaho na lang siya sa labas. Pero alam nyo, dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon, dahil sa pagmamahal po namin sa Panginoon, ay nagawa namin isakripisyo ang mga bagay-bagay na ito para lang gawin ang kalooban ng Diyos. May mga kagustuhan din po ang aming misis, ang aming kanya-kanyang misis, mga kapatid. Ang aming mga anak, meron din po mga kagustuhan yan. Tama? Pero we sacrifice all those things just to follow the Lord. Amen? We sacrifice those things just to follow the Lord. Amen? Ganyan po si pastor ninyo, mga kapatid. Kaya nga, emulate his love to God. Emulate his dedication to God. Emulate po ninyo yan. Yan po yung sundan po nyo, mga kapatid. Alright? So, may mga kalungkutan na dumarating sa buhay po ng pastor. And you, church, you are responsible to fulfill the joy of your pastor. Each one of you, if you are a member of this church, Temple Bible Baptist Church, you are responsible to fulfill the joy of your pastor. Why? Kasi this is profitable to you. Amen? Kapag ginagawa ni pastor na may kagalakan ang kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, mabibless kayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Amen? And it will be possible, kaya posible, na ang inyong mahal sa buhay na matagal niyong ipinapanalangin, kapag ginagawa ni pastor ang kanyang responsibilidad na may kagalakan sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay pwedeng masave ang iyong mahal sa buhay. Di ba? That's profitable to you. Kapag pakinabang sa inyo na kung saan ginagawa ni pastor na may kagalakan ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, na kayong buong pamilya ay mabuo. Amen? Inaisang pananampalataya na sumasamba sa Diyos, nagkakaisa kayo nagsumasamba sa Panginoon, buong pamilya. Di ba? Profitable po yan. Amen? Mula sa tatay, nanay, hanggang sa bunsong anak ay dahil sa ginagawa ni pastor na masaya ang kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, ay nabuo ang buong pamilya na maglingkod sa Panginoon. Di ba? Profitable yan. Amen? Amen po ba? Kaya, sabi ng Biblia, fulfill ye my joy. Hindi lang ho pera, mga kapatid, hindi lamang po mga regalo ang pwedeng magpasaya sa pastor. Samantala lang ho yan, amen? Alam ko lahat kayo may mga regalo kay pastor. May nakabalot na ho yan. Praise the Lord for that. Pero hindi ho yan ang talagang nagpapasaya sa pastor. Alam niyo kung ano ang talagang magpapasaya sa pastor? Yung kayo ay nagkakaisa. Tingnan niyo po sa Philippians chapter 2. Tingnan niyo po ang sulat ni Apostol Pablo sa church na ito. Fulfill ye my joy that ye be like-minded. Amen? Be like-minded. Yung bang nagkakaisa kayo sa pananampalataya, sa paniniwala. Amen? Be like-minded. Na isang yung kaisipan, isang yung paniniwala, ng yung mga paniniwala ay base sa salita ng Diyos. Na kung ano yung paniniwala ni pastor, ay yun na rin ang inyong paniniwala. Amen? Kasi mahirap po yung hindi nagkakasundo sa paniniwala. Magulo ho yan. Amen? Kung ang inyong pastor ay kanyang pinapangaral at pinapaniwalaan niya na si Kristo ay Diyos, bago siya nagkatawan tao, at ngayon ay nasa luklukan na siya ng Ama, yun ang dapat niyong paniwalaan din. Amen? Amen? Bawat isa, mga kapatid. Be ye like-minded, having the same love. Nabanggit uli yung be like-minded, and then yung the same. Having the same love. And what is love? What is that love? The love for God. Amen?
Na bawat membro, alam nyo, pag nakita ni pastor, na bawat membro, mula sa kauna-unahan hanggang sa kauli-huli ang nabautismuhan dito sa Temple Bible Baptist Church, ay nagmamahal sa Panginoon. Amen? Imagine if everyone, kung bawat isa ay nagmamahal sa Panginoon. Sabihin ko sa inyo, masayang maglingkod. Nandyan po yung kasiyahan, nandyan po yung kasiglahan, nandyan po ang katapatan na maglingkod, nandyan po yung sama-sama na sumasamba sa Panginoon once you love God. Amen? Kaya imagine niyo mga kapatid, ang saya ng pastor pag lahat ng mga membro ay nagmamahal sa Diyos. The same love, tapos nagmamahalan sa isa't isa. Hindi nagkakagatan. O nagsisiraan. O paksyon. May paksyon. Nagpiyok pa ako. Ha? May grupo-grupo. Hindi ho maganda yan na nakikita ng pastor. Amen? Dito ako kay Brad. Dito din ako kay Brad. Dito ako kay Brad. Dito lang kami ha. Kami lang dito. Ang pangit ho yan. Pero pag nakita niya mga kapatid, nakita niya na meron tayong isang pag-ibig sa Diyos at kayo ay nagmamahalan dahil sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay sabihin ko sa iyo, punong-puno ho yan ng kagalakan. Di ba ang pangit mga kapatid na nagkikita-kita tayo pag Sunday dito sa church, building? Tapos merong hindi nagpapansinan. Hello? Hello? Oh, mukhang meron kayong Ay, hindi ho maganda yan. Remember that God will not bless your church, your pastor, pag yan po ang nakikita sa atin. Alam nyo, kung meron tayong sama ng loob sa ating kapwang kapatid o sa ating kapwa Kristiyano, follow Matthew chapter 18. Go to Him alone and tell His fault. Amen? Him alone. Hindi yung bago, nalaman ng lahat. Ayusin natin bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Amen? Magkakapatid tayo. Magkakapatid kayo. Isang pamilya kayo dito, Temple Bible Baptist Church family. At pag yan ay nakikita ni pastor, mga kapatid, sabihin ko sa iyo, siya yung pinakamasayang pastor dito sa balat ng lupa. Di ba? Hindi matutumbasan niya ng, kahit regaluhan niyo pa siya ng worth 18 million na sasakyan. Gayahin niyo yung church sa Santa Ana. Kung kayo naman ay nag-aaway-away, hindi lubos ang kanyang kasiyahan. Amen? Pero kahit na simple lang inyong regalo, pero ang saya-saya ninyo, nagmamahalan kayo dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay sabihin ko sa inyo, hindi yan matatawaran, mga kapatid. So, sabi niya dyan, if any, fulfill my joy that ye be like-minded, having the same love, being one accord. Wow! Hindi nyo mapansin, panay, like-minded, be like-minded. Same love, being of one accord. Talagang, anong pinopromote niyan, mga kapatid? Unity. Kaya nga sabi ng Bible, ang gandang tignan. Tignan niyo po sa Psalms 133. Psalms 133, verse 1. Ano pong sabi ng Biblia? Behold! How good! Di ba? How good? Amen? Napakabuti. At ano pa? Napakaganda sa paningin. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Yung bang you are in one accord, especially when every time the church is open for worship, you are in one accord. Amen?
Ibig sabihin, walang absent. Ba, natahimik kayo. Na every time na merong pagsamba, Wednesday man or Sunday morning and afternoon, nandyan po kayo sama-sama. Di ba? Amen? Huwag niyong gawing dahilan ang pandemic, mga kapatid. Alam niyo, ang palad niyo, ang talino ng inyong pastor. Can you imagine, meron kayong live streaming. Tapos, ang gaganda ng quality. Na-challenge nga po kami. Ginawa na hong lahat para hindi maging dahilan ng pandemic para mahadlangan ang inyong pong pagsamba. Tama? Ngayon, kung hindi ka makapunta rito at pinagbawalan ka ni pastor dahil may sakit ka, di mag-live streaming ka. Amen? At kung ikaw ay nag-live streaming din, kung ano yung inuugali mo, pag ikaw ay nasa sa loob ng tahanan ng Panginoon, ganun din dapat yung ikaw ay nandoon sa harapan ng iyong cellphone o kaya ng iyong laptop. Hindi yung nagla-live streaming ka, kunyari, o watching, pero nagluluto ka naman. O kaya naglalaro ka naman, pero nakalagay doon, you are watching. That is dishonesty. And that is disrespect. Ngayon, kung hindi ka nakadalo at mag-live streaming ka, kung ano ang inugali mo dito sa loob, ganun din po dapat sa bahay. Amen? At kung kayo ay buong pamilya, dapat buong pamilya na sa isang upuan at nanonood. Amen? Hindi ba naglalaro? Hindi ho maganda yon, mga kapatid. At least, pag nakita po yan ng pastor, lalo pang gaganahan yan. Amen? Amen? Nasa kabila ng pandemic, yung mga hindi nakadalo, nandun sila sa tahanan, pastor, we are listening to you. Amen? Mag-comment ka. Amen, amen. Amen? Nakakapagbigay kasiyan ho yan sa amin o sa pastor. Pero kung ikaw ay absiner, karagdagan ka sa bigat na nararamdaman ng pastor, pag wala ka sa upuan mo, kasi bawat membro mayroong mga kanya-kanyang kanyan inuupuan, di ba? Di ba? Alam ni pastor kung saan ka nakaupo. At pag yan ay bakante, alam niya na absent ka. At pag ikay absent, nalulungkot ho yan. Alam niyo ba, hindi niyo ba alam na nalungkot po ang pastor pag wala ka? Pag Sunday, morning and afternoon, o kaya wala ka man lang sa live streaming. So, sabi ng Biblia, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Yung nagkakaisa sa pagsamba na bawat membro ay nandiyan, present. Di ba? Hindi man dito sa loob ng tahanan ng Panginoon, kundi maging sa live streaming. Amen? Yung mga nasa ibang bansa po, kung hindi magkatugmang ating oras, pwede niyong balikan. Di ba? Amen po ba? Pwede niyong balikan, mga kapatid. Nagkakaisa sa pagsamba. Nagkakaisa sa gawain ng Diyos. Amen? They are in one accord. Na bawat membro, mga kapatid, listen, bawat membro, by the way, ang pagiging membro niyo po dito sa Temple Bible Baptist Church is not an accident. You are a member of this church because God had chosen you. Amen? Amen? Pinili ka ng Panginoon, inilagay ka ng Panginoon dito sa church na ito, at meron kang pakinabang sa church na ito. Meron kang pakinabang bilang membro ng church na ito. Amen? Sapagkat naniniwala ko, mga kapatid, niligtas tayo ng Panginoon, hindi lamang para pumunta ng langit. Mga kapatid, niligtas tayo ng Panginoon. At narito pa tayo sa mundong ito para paglingkuran natin ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Amen?
Ngayon, mapalad ka sapagkat ikaw ay narito, membro ka ng Temple Bible Baptist Church at ang pastor mo ay si Pastor Emerson Cruz. At dito, magagawa mo yung mapaglingkuran mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen? At naniniwala din po ako mga kapatid na bawat membro ay merong kakayahan na ibinigay ng Diyos para gawin mo, para maluwalhati mo ang Panginoon sa iyong buhay. So imagine kung lahat ng mga members ay merong mga ministry. Lahat ng mga membro, mga kapatid, ay na-involved sa gawain ng Panginoon. Amen? Di ba ang saya-saya ni pastor pag ganyan? Lahat ng mga, kumbaga sa pamilya, bawat anak ay merong core of responsibility. Chores, I should say. May kanya-kanyang gawain. Amen? Ikaw ba, kapatid, ano ang ministry mo sa church dito, sa Temple Bible Baptist Church? Wala naman pong ministry of, tulog. Amen? Hello? Wala naman pong ministry of eating. Hello? Gusto mo ba yun? Wala naman tayong ministry of eating or ministry of tulog. Wala. Hindi tayo magiging blessing sa church. Tama? No, mahalaga po na alamin natin kung ano yung magagawa natin para sa Panginoon. Kung magaling kang kumanta, din ipagamit mo yung boses mo para sa Diyos. Amen? Kung magaling ka sa disenyo, sumali ka sa mga nagdidisenyo. Amen? At marami pang iba, mga kapatid, marami tayong pwedeng gawin sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Huwag mo sabihin na, lang ako, wala naman pong ministry, tagapainit ng upuan. Amen? Meron tayong pwedeng gawin, kapatid. If you're listening to me, meron kang pwedeng gawin. Huwag niyo sabihin na pastor lang ang pwedeng gamitin ng Diyos o yung mga Bible students o yung mga staff o yung mga... Lahat tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Basta magpagamit ka lamang. Amen? Amen? Kaya nga, sabi ng Bible dito sa Romans chapter 12, I challenge you, brothers and sisters in Christ, in the Lord, that, sabi niya dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Offer your bodies, sabi ng Biblia, present your bodies a living sacrifice. Habang ikaw ay nabubuhay pa, mga kapatid, habang ikaw ay malakas pa, i-offer mo na ang buhay mo sa Panginoon, ialay mo ang buhay mo sa Panginoon. Samahan mo si pastor na maglingkod sa Diyos. Amen? A living sacrifice. Holy. Kaya nga dapat maging different tayo sa mundong ito. Amen? Mag-iba tayo. Hindi tayo taga-sanlibutan. Amen? Hindi tayo taga rito. Narito tayo pero hindi tayo taga rito. Amen? Kaya huwag tayong mag-ugaling mundo. Amen? Kaya sabi niya dyan, present your bodies a living sacrifice, holy. Anong sabi niya sa verse 2? Sabi niya, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Makita sa atin makita si Kristo sa buhay po natin. Amen? Pag tinignan tayo ng ating mga kapitbahay, tinignan tayo ng ating mga kaibigan, tinignan tayo ng ating mga kakilala, ang nakikita ay si Kristo. Si Kristo na nagbago ng ating buhay. Amen? Holy. Kaya mahalaga po na isuko natin ang ating buhay, ang ating katawan sa Panginoon. Gamitin ng Diyos ang ating katawan, ang ating mga talento, mga kapatid. Ang ating mga resources, ipagamit po natin yan sa Panginoon. Hello?
Use your resources. Kung ikaw pinagpapala ng Diyos, gamitin mo yan. Yung pera mo. Amen? Gamitin mo yan para sa gawain ng Diyos. Ano sabi niyan? Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable. Acceptable. Kaya pangalagaan natin ang ating katawan. Amen? Remember that your bodies is a temple. Your body is a temple of the Holy Ghost. Ialay natin to nakatanggap-tanggap na malusog. Amen? Amen? Kaya dapat marunong din tayo magsabi ng hindi. Hindi yung kain ng kain, sige. Inom, sige, inom ng coke, sige. Di mo alam nasisira na palang yung kalusugan. Tapos kung ikaw ay nagkasakit na, diabetic ka na dahil sa kainom mo ng coke, ha? Nasira na yung kidney mo. Sa sobrang alat na kinakain mo, manay junk foods. Tapos sasabihin mo sa Panginoon, Lord, narito na po ang aking buhay. Gamitin niyo, Panginoon. Paano kapag gagamitin ng Diyos ng lubusan kung sakitin ka na? O, basahin niyo ang Ecclesiastes chapter 12. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Kaya malakas ka pa, kapatid. Ha? Sa ating po mga senior citizen na narito, sa mga nanay na narito, lola, lolo, mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. God can still use you. Amen? Huwag niyo sabihin, Pastor, matanda na po ako, may edad na po ako. No. God can still use you. Your resources, use it for the Lord. Amen? Yung time nyo na mag-pray. Amen? Nang una-una sa listahan ninyo si Pastor, kanyang misi si Ma'am. Kanyang mga anak, tapos lahat ng mga membro, can you imagine? Nasa ministry. Amen? Oh. So lahat ay pwede tayong gamitin ng Panginoon. At pag yun ay nakita ni Pastor, di ba, pulong-pulo sa iyo ng kasiyahan? Amen? Tapos anong sabi niya dyan? In one mind. Iisang kaisipan. At ano yung gusto ng Diyos na iisang kaisipan tayo? Tingnan niyo po sa Philippians chapter 2, verse 5. Let this mind be in you. Amen? Ito yung dapat na nasa kaisipan natin, mga kapatid. Ano sabi niya dyan? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano ba yon? Humility. Amen? Alam nyo, mahirap po yung tayo ay, delikado po yung tayo ay magyabang. Magyabang. Amen? Oo, alalahanin nyo na lahat ay galing po sa Diyos. Kahit yan ay pinaghirapan mo, pinagsikapan mo, tandaan mo ito, galing yan sa Panginoon. Kaya wala tayong pwedeng ipagyabang. Amen? Yung mga certificate na meron tayo, mga kapatid, kung wala ang Diyos, wala kang certificate. Yung mga diplomas na meron tayo, mga kapatid, bigay ho yan ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya huwag tayong magmataas. Si Kristo, mga kapatid, nagpakumbaba si Kristo. Yan ang kaisipan ng ating Panginoon at yan ang gusto na makita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay nagpapakumbaba. Humility na katulad ni Kristo. Tingnan nyo, who being the form of God thought in not robbery to be equal with God. Verse 8, and being found in passion as a man, he humbled himself. You see? And then, ano pa? Sa verse 7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant heart. Si Kristo meron po yan. Naparito siya, hindi paglingkuran, kundi siya ay maglingkod. Tama? Tama? Ipinakita ho niyang magandang halimbawa na yan, mga kapatid, na ating sundan na tayo ay maglingkod. Amen? Nakakatuwa po sa mga members na kahit na sila ay mataas ang kanilang posisyon sa labas, sila ay mga
tinitingala sa labas, sinusunod sa labas. Pagdating dito sa loob ng church, sila'y naglilingkod sa Panginoon. Amen? God bless you with that, kapatid. You have a servant heart. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi porke ikaw ay mayaman na, yumaman na, kung utos-utusan na, pastor, kilala mo ba ako? Ako na ngayon ang manager. O kahit manager ka, kapatid. O kahit na mataas ang position mo, mga kapatid, kailangan kang maglingkod sa Panginoon. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon. Nakaisipan na meron tayo, humility, a servant heart. Okay? And obedience. Amen? Oo. Ano sabi niya dyan? And being found in passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Kaya kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, kung ano yung pinapangaral ni pastor, kung ano yung ipinapayo ni pastor sa inyo mga kapatid, especially sa lahat ng mga young people na narito, kung kayo ay pinapayuhan ni pastor, sumunod kayo. Huwag matigas ang ulo. Amen? Sa church po namin, nag-preach po ako doon, ang pamagat ay kung nakinig lamang sana ako. Sana wag mangyari sa inyo yon. Nasasabihin nyo ba ng huli, sana nakinig lang sana ako kay pastor. Di ba? Dahil sa katigasan ng ulo, hindi ka sumunod. Napahamak ka tuloy. Di ba? Pag sinabi ni pastor, hindi pwede yan. Yung manliligaw mo, unbeliever yan. I-break mo yan. Hello? Hindi pwede. Gwapo siya, pastor. Saka mayaman siya, pastor. Wala na kasi sa church. No, nagkakamali ka, kapatid. Huwag kang tumingin doon. Hindi yan nababagay sa'yo. Amen? Ladies, mga men, mga young men, be ye not unequally yoked together with the unbelievers. Amen? Amen? Pag pinayuhan kayo ni pastor, sundin nyo. Kasi ang Diyos, nakikipag-usap po siya kay pastor. Through His Word. At tayo po ng mga matatanda na pong mga members, mga kapatid, sundin natin, maging masunurin po tayo sa salita ng Panginoon at pagpapalain ka ng Diyos. Kung lahat ng mga members ay ganyan, mga kapatid, sabihin ko sa iyo, punong-puno ng kasiyahan si pastor. Amen? Kaya kung gusto nyong laging masaya si pastor, mga kapatid, ito yung sekreto, mga kapatid. Hindi ho pera, hindi po parangal. Amen? Pangalawa lang yan. Pero ang higit na nagpapasaya sa pastor ay yung makita niya kayong lahat. Temple Bible Baptist Church family na nagkakaisa. Amen? Hindi nag-aaway-away. Hello? Nagmamahalan kayo sa isa't isa dahil sa pagmamahal ng Diyos. Sa kabila na hindi kayo pare-parehas ng personalidad, pero nandoon yung pagmamahalan, nandoon yung pagmamalasakitan sa isa't isa. Amen? Tingnan nyo sa bandang verse 4, sabi niya, look not every man on his own thing, but every man also on the things of others. Diba ang ganda, amen? Kung sino, alam nyo sa Bible, sa Book of Acts, kung sino yung nakakakaluluwag, sila yung nagpaparaya. Sila yung nagbibigay. Sa mga membro na hindi nang, sa mga member na salat. Bakit? Nandun yung pagmamalasakitan. Amen? Pero sana wala yung mentalidad na ano kayang mapapakinabangan ko sa church. Sana wala yon. Amen? Hindi dahil sa ikaw ay tinutulungan ng church, yun na lang, nanatili ka na lang doon. Hindi. Try to be a blessing also. Amen? Pero yan po ang isa sa makikita natin sa unang church, mga kapatid. Talagang nagmamalasakitan sila sa isa't isa. At yan ang maganda ipagpatuloy natin. Amen?
yung pagmamalasakitan, hindi nagsisiraan. Mga pangit po yan, mga kapatid. Ang dami nga ninyo, kung hindi naman nagmamahalan. Tama? Ang dami nga ninyo kung nagkakagatan naman o patalikod. Hindi ho maganda yan, mga kapatid. Amen? Ang gusto ng Panginoon, para lalo niyong mapasaya si pastor, mga kapatid, yung nagkakaisa kayo, nagmamahalan kayo, minamahal niyo ang Diyos sa inyong buhay. Because that is profitable to you. Pero kung pinapalungkot niyo si pastor, members, kung ikaw ay isa, alam mo ang sarili mo, kapatid, listen, be honest. Alam mo ang sarili mo kung ikaw ay nagbibigay saya sa pastor. At alam mo din sa sarili mo kung isa ka sa nagbibigay lungkot kay pastor. Tatay niyo po siya, mga kapatid. Amen? Siya yung itinalaga dito sa church, dito sa Temple Bible Baptist Church bilang inyong pastor. It's your responsibility. You are responsible to fulfill His joy. Amen? Not only on material things, but most especially, yung kayo ay nagkakaisa sa pagsamba, sa paglilingkod sa Diyos, no? Sa pagmamahal sa Panginoon, at sa pagmamalasakitan sa isa't isa. I hope na ito ay naging pagpapala po sa inyo, mga kapatid. Kung gusto niyo talaga mapasaya si pastor, ito yun. Ito yung sinasabi ng Bible. Amen? Amen?